Representative Fred Daniel Castro, House Deputy Speaker, pinag-uusapan po natin death penalty, Sarina. Okay. Ano yung masasagot niyo, sir, doon sa tanong ni President Duterte na bakit wala yung rape? Kasi as we all know, isa yun sa mga gusto nilang patawan ng death penalty, yung mga nagsagawa ng ganitong klaseng krimen. Sarina, hindi lang ikaw ang may gustong patawan ng kamatayan, yung rape, pati na yung plunder. In fact, ipinaglaban ko talaga ito dahil kung naaalaala ninyo, na out of 21 ay naging 4. Na ipaglaban natin na yung plunder ay manatili, yung rape ay manatili, subalit dahil sa kagustuhan ng karamihan, na wag na munang pag-usapan ito at ipasok na lang ito bilang amyendang batas sa mga susunod na panahon ay unahin na natin itong suporta natin sa gobyerno at sa estado na magkaroon ng isang batas na nagpapataw ng kamatayan sa mga krimen na isinagawa o ginagawa na may kinalaman sa illegal na droga. Opo. Pero hindi ba tutilan nakinig kayo sa oposisyon o doon sa mga merong ayaw nitong death penalty? Sarina, hindi maaring pakinggan sila na mawala itong rape o plunder. Kaya lang yun nga talaga ang dahilan na atin talagang isinasalba muna kasi nakikipagyera na ang gobyerno laban sa illegal na droga eh. Kung wala itong suporta, ay parang pilay na nakikipaglaban ng sundalo mo. Kawawa naman yung mga nakikipaglaban at lalong-lalo na pinagbibintangan pa ang ating mga may kapangyarihan na sila ang responsable dito sa mga extrajudicial killing, no? Kaya ngayon kailangang maisabatas na kaagad ito at talakayin na lang later on itong iba pang nananawagan na krimen na mapatawan din sila ng parusang kamatayan sapagkat kinakailangan na talaga ng ating kasalukuyang giyera laban sa droga. Okay, so nakarating na po sa Pangulo ang paliwanag niyo pong ito, Congressman. Palagay ko naman, Aljo, nakarating na ito sa Pangulo sapagkat marami na rin ang himpilan na nakipagpanayam sa akin at sana'y maintindihan ng Pangulo pagkatapos na makarating ito sa kanya na ang ginawa natin ay para suportahan talaga ang kanyang kampanya at kampanya ng ating pamahalaan laban sa droga. So, pag may mga amendments na tayo, subsequent amendatory law, ay isasali na po dyan ang rape, treason, at ang plunder. Hindi lamang siguro, Aljo, Opo. dahil meron na tayong sapat na panahon na pag-usapan yan. Hindi na tayo minamadali at hindi na maaantala ang suporta natin laban sa kampanyang ng pamahalaan na droga, laban sa droga. Kaya ngayon, maaring yung 21 ay maisali na natin dito, no? -1 itong droga na mga krimen. Kaya 20 ang maring isama natin o baka madagdagan pa. Dahil kung ako ang iyong pagbibigyan, alam mo, isasali ko yung tinatawag nating pyramiding. Dahil alam mo, yung pyramiding na yan, marami ng ginutom na tao yan. Marami ng pinatay at sinirang buhay o pamilya ang pyramiding na yan. Pangalawa, ipapasok ko yung drug trafficking na death penalty sapagkat yung hindi pala drug trafficking kundi human trafficking. Yung mga tao na ginagawang mga prostitute, yung mga babae, yung mga bata na ginagawang negosyo sa mga pedophilia at saka ginagawang mga forced labor yung iba, yan ay kailangang mapatawan din ng kamatayan. Congressman, if I'm not mistaken, may section dyan na parang pwedeng humingi ng pakiusap pa sa Pangulo, yung kunwaring napatawan ng death penalty. Section number 8 po ba yun? Merong executive clemency na tinatawag, no? O maaaring may karoon ng commutation ng kanyang sentensya na imbes na parusang kamatayan ay maaaring ibaba ito ng habang buhay na pagkabilanggo. Ito ay isa sa mga kapangyarihan ng ating Pangulo na ito ay pabor talaga sa mga sentensyado ng kamatayan, no? Ito rin ang nagpapaabot sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga mamamayan na naniniwala sa paggatong ng mga irresponsableng opisyal o tao na para bang ginagatungan nila ang damdamin ng taong bayan na pag mahirap ka, ikaw lang ang magiging biktima ng parusang kamatayan dahil wala kang kakayahan
na umupa ng magaling na abogado. Hindi naman totoo yun, Aljo Charina. Dahil alam mo, ang piskal o prosecutor, ang sinumpaan nila niyan ay proteksyonan ang tao na walang kinalaman o inosente sa krimen. Ganon din ang ating husgado. Kanilang sinumpaan na proteksyonan ang bawat tao na maaring masampahan ng demanda kung siya ay inosente. Kaya ngayon, maliban kung ikaw ay isang mahirap, at maliban lamang sa abogado na ibinigay sa iyo ng Public Attorney's Office, ang husgado at ang prosecutor ay nagsisilbi na abogado mo rin sapagkat sila ay nagpoproteksyon sa iyo laban sa mga ibig sumira sa iyo pag ikaw ay inosente. Ganun din sa Court of Appeals. Ang magistrate o mga justices ng Court of Appeals, lalong-lalo na kung kaparusahang kamatayan ay review na, nire-review o nire-repaso na rin ito ngayon sa Court of Appeals. Ganyan ang pagpapahalaga ng ating pamahalaan at ganyan ang pagpapahalaga ng ating batas sa buhay ng tao na minamahal natin lahat sapagkat ito ay banal at galing sa may kapal. So, ibig sabihin yun, inaayos din po natin ang ating justice system. Yan ang Tama yun, Aljo. Kung Opo. ikaw ay, kung nalalaman mo at naalaala mo, Sarina, ay pati ang Korte Suprema ay nagpahayag na at nagpadala na ng mensahe sa ating mga kababayan na iaayusin na nila ng gusto ang ating justice system. At ganun din ang Department of Justice. Aayusin din ng Department of Justice ang ating prosecutorial system. Ibig sabihin nito, ang katiwalian ng isang husgado, katiwalian ng isang mahistrado, o katiwalian ng isang prosecutor ay hindi kabulukan ng sistema ng ating prosecution department at hindi kabulukan ng ating judicial department. Okay. So, doon sa Section 8, may nag-text lang po Sige. President lang daw po ba talaga yung makapag-decide? And what are the considerations para ibigay ito? Presidente lang talaga ang may kapangyarihan yan. Opo. No? At yung maganda mong pag-uugali ng ikaw ay nasa loob ng kulungan. Hindi ka nadadamay sa mga katiwalian sa loob ng kulungan. Ipinakita mo yung pagbabago sa iyong pagkatao. Nakikita na iyong pinagsisisihan ang krimen na iyong ginawa. Yan ang mga basihan ayon sa magiging rekomendasyon ng parole and pardon and parole department ng ating Bureau of Correction. Sakali naman ba daw pong mapasa itong death penalty, mga ilang buwan o taon bago ito mapatawan ng kamatayan? Matagal ito, Sarina. Matagal ito sapagkat ganyan iniyayaman ng ating batas ang buhay ng tao. Opo. Hindi pa dalos-dalos yan. O kumbaga hindi biglaan dahil Hindi meron ito kang... biglaan. Dahil magkakaroon ng kaso, magkakaroon ng hearing sa mababang husgado. Hindi man maganda ang desisyon ng mababang husgado o nagkamali man ito, Opo. riripasuhin ito ng ilang taon at ng ilang justices ng Court of Appeals. At pagkatapos kung hindi ayon pa rin sa ating saligang batas at ayon sa ating batas, ito ay riripasuhin na naman ng Korte Suprema. Samantalang ito ay inaabangan din ng ating Pangulo na kung may makita ang ating Pangulo na diferensya sa paghusga sa isang inaakusahan na pinatawan ng kamatayan, ay maaring baguhin pa rin ng Pangulo ang desisyon ng ating mga husgado. Okay. Yung mga road rage victim, nais din nilang isulong ang death penalty sa mga involved po dyan, sir. Tamang-tama Yung yun, mga Aljo. pumapatay na Kasi dahil sa alam mo, traffic ganito lang. yan. Opo. Inililigaw ng ilang tiwaling pag-iisip ang pag-iisip ng taong bayan. Sinasabi nila at ginagatungan nila ang damdamin ng mga mahihirap na ito daw ay laban sa mahirap lamang. Samantalang ang batas ay walang pinipili. Ang batas ay sa mayaman man o sa mahirap. Opo. At ibig kong ipaabot sa lahat na ang batas ay parang isang kapirasong papel lang yan, Aljo, Charina. Nandiyan dyan lang yan sa sulok. Ang parusang kamatayan o ang batas na nagpapataon ng parusang kamatayan ay hindi ka inuudyukan na gumawa ng krimen. Hindi ka rin binibigyan ng inspirasyon na gumawa ng krimen. Pero ang paggawa ng krimen
ay desisyon ng tao, hindi desisyon ng batas. Ang batas ay papasok lang yan the moment na ikaw ay makagawa ng krimen. Kaya bakit mo sasalain ng batas? Ano ang ginagawa ng batas sa iyo? Nandiyan dyan lang yan, wala namang ginagawa sa iyo. Kaya kung gusto ng taong mamatay dahil sa gumawa siya ng buktot na kasalanan o krimen, sa kanyang desisyon yon, hindi desisyon ng batas yun. So, reimposition po ang mangyayari dito kasi suspended po yan, no? Isinintabi mo na ang death penalty before, meron po tayong death penalty. Tama yun, Aljo. Kasi may balak ngayon ang nag-o-oppose po riyan na umakyat sila sa Korte Suprema dahil meron yatang kasunduan ng ating bansa sa ibang mga bansa pa na talagang pangalagaan ang karapatang pantao ng bawat isa. May treaty, may pag-usapan ho daw. So, paano? Ano pong Tama reaction yun, nito? Aljo at Sarina. Yes, sir. Yes, sir. Meron tayong internasyonal na kasunduan Yes, sir. sa United Nations. Opo. Meron tayong internasyonal na tratado, no, treaty Opo. na tinatawag. Subalit, kung nalalaman nitong mga tumutuligsa sa hakbang na ibalik ang parusang kamatayan, meron naman tayong saligang batas na nagsasabi na maaring magpalabas ang Kongreso ng isang batas na parusahan ng kamatayan Opo. ang isang buktot na krimen. Aha. Pag merong isang dahilan Aha. na kailangan talagang ibalik ito. Aha. Ngayon, nung pinasok natin itong tratado na ito, pinasok natin itong internasyonal na kasunduan, nandiyan dyan na itong probisyon na ito na pumapayag sa ating Kongreso na maaring magpalabas ng batas na may kaparusahang kamatayan. Ang ibig sabihin, itong saligang batas nating ito, probisyon ng saligang batas, Opo. ay nalalaman ito ng lahat ng kasapi ng United Nations. Ibig sabihin, ito ay parang mensahe sa lahat Opo. na kami ay sasali dito sa pagpirma at pakikipagsunduan na ang parusang kamatayan ay ating sikapin na mawala na. Yan ang tinatawag na urging the abolition, no, ng ating parusang kamatayan. Subalit, nagpapahiwatig itong ating saligang batas na nalalaman ng United Nations, nalalaman ng ating mga delegado, na meron tayong probisyon sa konstitusyon na maari nating gamitin ito pag kinakailangan ng Estado. Ang ibig kong sabihin sa mas maikling paliwanag, Sarina Opo. at Aljo, ay ako ay naniniwala na ang ating pagsali sa mga tratado at internasyonal na kasunduan na udyukan ang lahat, pagsabihan ang lahat, na wag nang ipatupad ang parusang kamatayan ay hindi nangangahulugan na iginapos o ibig gapusin ang kamay ng Estado kung kinakailangan. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan ha. Nasabi na po lahat ni Congressman Fredonil Castro. Hindi lang yan, Aljo, bago ko makalimutan. Opo. Meron tayong prinsipyo sa international law na in case of conflict between an international agreement, although considered as part of the law of the land, Opo. sa ating saligang batas o lokal man na batas, ay mangingibabaw ang ating lokal na batas at saligang batas. Yan. Okay. Yan, malinaw po yan sa mga sinabi po ng magaling na abogado din po, si Representative Fredonil Castro. Thank you so much po, Congressman Castro, House Deputy Speaker. Death penalty. Thank you po, sir. Maraming salamat din sa iyo, Aljo, at Marami kami Sarina, at natutunan. sa inyong himpilan. Galit daw po ba Lalong-lalo kayo? na. May nag-text sa'yo. Hindi ako galit. Yan lang ang aking pagbigkas sapagkat nanggagaling sa puso ko Yes. ang aking sinasabi na itong kaparusahang kamatayan ay kinakailangan ng ating bayan. Proteksyon ito sa mga tao upang mapaabot ng ating pamahalaan ang angkop na kaparusahan sa mga kakilakilabot at buktot na krimen na nang biktima ng ating mga inosenteng kababayan. Thank you again, Congressman Castro.